araw po sa ating mga kasama at kababayan dyan sa Sibuyan Island. Ako po si JP Garganera mula sa Alyansa Tigil Mina at pinaabot po namin ang aming pakikisa at pakikisama sa inyong patuloy na pagkilos para labanan yung pagpasok ng pagmimina dyan sa inyong lugar sa Sibuyan Island. Alam po namin kung ano ang inyong mga pangamba at alam po namin ang inyong mga minimithi na panatilihin ang napakagandang kalikasan at kayamanan ng Sibuyan Island. Makakaasa po kayo sa patuloy na suporta ng Alyansa Tigil Mina at kami po ay magpapatuloy na makikipagtulungan sa inyong mga kasamahan sa Maynila para po patuloy ang ating magsulong sa ating pagkilos. Magandang araw po at sana po maging mas malakas, mas maging ibayo, mas maging makabuluhan ang ating mga pagkikita at pagkilos. Maraming salamat. Ingit na pagbati sa mga taga-Sibuyan at isang malakas na pagsuporta sa kilos nyo ngayon. Saya at hindi kami makasama sa pagkilos nyo ngayon, pero sana sa susunod na pagkakataon makakapunta kami. Ako nga pala si Joe ng Legal Rights National Resources Center kasama sa kalikasan. Isang non-government organization na tumutulong sa mga komunidad na naapektuhan ng mga malalaking mina at particularly nagbibigay ng supportang legal kung may kinakailangan at sana nasa likod niyo kami sa lahat ng kayo. So kasama rin po kami sa Alyansa Tigil Mina at kasama ng aming maraming mga miyembro ng Alyansa Tigil Mina, lahat po kami ay nasa mahigpit din pagsuporta namin sa lahat ng pagkilos ninyo. Ang pagmimina ay isang kasalanan, mortal na kasalanan sa ating kautusan ng Diyos. Dahil pagminina natin ngayon ang isla ng Sibuyan, parang ninanagawan natin ng kinabukasan ng ating mga anak at darating pang salita. Kaya para sa mga taga-Sibuyan, napapanahon na tumindig kayo at makipaglaban para hindi manakaw kinabukasan ng inyong mga anak. Dahil ginawa namin ito sa Samar, hindi nakapasok ang pagmimina para sa bauxite at pagbabalik ng laging industry ni Enrile dahil nagkaisa ang simbahan at ang mga komunidad ng buong Samar at tutulan. Para sa gagawin ninyong rally, pinapaabot ng Philippine Ministry of Partnership ang aming pakikiisa para sa pakikibakan natin sa large-scale mining company hindi lang sa Sibuyan kundi sa buong bansa. Jeff Nettleton from Indigenous Peoples Rights, and we'd like to send our message of solidarity to you in your struggle to defend your beautiful island. I've not yet had the chance to visit, but I have learned something of the struggle that you have, because these days with the internet and with the magnificent campaign that you're putting forward, we've already learned something of what you're doing. So strengthen your campaign and we will give you what support we can. Please make sure that you continue to fight for your island. Good luck. My name is Shelton Martin. I'm the Oxfam Australia Mining Ombudsman, and I'm very concerned to ensure that Australian mining companies are acting in a way that respects the human rights of the people in the communities in which they're acting, and that they are in fact protecting the environment, not devastating the environment. I send a message of solidarity to all the people who might be affected by an Australian mining company and express the solidarity of the people of Australia who are ashamed at the activities of Australian mining companies that devastate environments and that destroy the human rights of the people of the world. From the Justice, Peace and Integrity of Creation Commission of the Association of Major Religious Leaders in the Philippines, we hope that the Peace March in Sibuyan and the anti-mining campaign against the destruction of the environment in Sibuyan, we pray and hope that the people, together with the local government units and the local church, can in some way stop the destructive mining which is taking place or which is proposed to take place in Sibuyan. And we add our name to the many people who
We, in solidarity with the people of Sibuyan, ask that they be left in peace to continue with their own managing of their own natural resources, and we are in solidarity with the people. Isang mainit na pagbati po sa inyo lahat. Ako po si John De Villegas mula sa Legal Rights in Natural Resources Center. Nais ko pong ipahayag ang aking pakiisa sa inyong gagawin na pagkilos ngayong March 11. Alam niyo po, ang pinakamahalagang elemento ng pakikibakalaban sa mina yung pagkakaisa. Sapagkat ang pagkakaisa ang siyang lakas, at ang lakas ay siyang pagkakaisa na maaaring gamitin ng mga mamamayan laban sa mga tambuhan ng mina na tulad na kinakarap niyo sa inyong probinsya. Tandaan ninyo na walang higit na magiging tagapagpasya kundi kayo sapagkat nasa inyong lakas ang ikatatagumpay ng inyong pagkilos. At sa bawat hakbang na gagawin nyo, sisiguraduhin ko na kasama nyo ako. Pupunta ako minsan sa Sibuyan at makikisa ako sa pakikibakan ninyo. Mabuhay kayo at maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat sa Sibuyanons Against Mining. Kami po mula sa Pambansang Kilusan ng mga samahan ng mga magsasakay bumabati sa inyo, sa inyong tapang na ipaglaban ang inyong kalikasan, ang inyong isla, laban dito sa mga mapagsamantalang mga minero. Marami pong mga kababayan natin sa iba't ibang isla, ganun din po ang ginagawa at ang kanilang pinagtatanggol ay ang kanilang buhay mismo. No? May mga pamamaraan upang umunlad. Naniniwala ho kami sa pakisama, hindi lamang sa pamagitan ng pagmimina at lalo na yung pagmimina nais ng mga multinational corporations. Sinisira nila maliban sa ating kalikasan, kundi ang ating kultura, ang ating mismong kabuhayan bilang mga mamamayan sa ating isla. Maraming mga alternatibo sa pagmimina. Mas uunlad tayo sa mga ganung paraan sa pangmatagalang panahon. Kaya naniniwala ho kami na ang mga pagkilos na ginagawa ninyo ay napakahalaga. Yan lamang po ang makakahinto. Hindi ho natin maaaring asahan ang ating pamahalaan. Ang ating pamahalaan patuloy na nakikipagkutsabahan sa mga malalaking kumpanya, mga multinational corporations, mga malaking korporasyon na pag-aari ng Pilipino at pag-aari ng mga dayuhan at kadalasan lumalaban sa mga maralita sa maliit na komunidad. Hindi lang po ito nangyayari sa inyo, sa Sibuyan, nangyayari po ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, sa araw na ito, kasabay nyo, nagkakaroon po ng hunger strike naman sa tapat ng Department of Agrarian Reform. 22 mga magsasaka nasa ikalabing-6 na araw ng kanilang pag-hunger strike. Dahil din po sa pananalasa ng mga malalaking tao laban sa kanila. 5 taon na nilang nakuha ang kanilang titulo, ngunit hindi sila pinapayagan na makapasok sa kanilang lupang sakahan. Bagkos sila ay binabaril, isa sa kanila ay pinatay ng 1 buwan lamang. So, yung mga maliliit po, ang tanging lakas niya ay ang kanilang pagkakaisa. Naniniwala po kami, tanging people power po ang makasagot niyan sa inyong pangunahing problema. Sa sama-samang pagkilos ng mga mamamayan, ng mga apektadong magsasaka, mangingisda, mga profesional, ngayon, lalo na ng simbahan. Napakalaga po ng papel na ginagampanan ng simbahan sa ating lipunan, lalo na sa panahong ito. Kaya magkaisa po tayo, patuloy nating bigkisin yung ating hanay, patuloy na pag-aralan ang ating sitwasyon at ang ating mga katunggali. Napakatatalino nila, ang gagaling nila magwatak-watak ng mga pamayanan. Bubulagin nila ang ating mga kababayan, hatiin tayo, pag-aawayin tayo, bibigyan nila tayo ng pananakot, yung iba sa atin marahil kanilang itutumba, ngunit sa kinalaunan ng lahat ng po ito ay magtatapos sa tagumpay, lalo na kung mananatili tayo na nagbibigkis at nagsasama-sama. Mabuhay ho kayo sa inyong March 11 mobilization. Hinahangaan po namin kayo sa ginawa niyong
mobilisasyon noong Setyembre, 8,000 kayo. At sana sa March 11 lalo pa kayong dumami. At ituloy niyo po ang laban at dito po kami sa Maynila. Gagawin po din namin ang aming makakaya upang makasuporta sa inyo. At hanggang sa magtagumpay kayo at mapalayas nyo yung mga mapagsamantalang minero na yan. So, marami pong salamat sa pagkakataon na binigay nyo upang ang pakisama ay makasama nyo sa pakikibakang ito.